Noong Nobyembre ng 1965, nagsimula ang unang malaking labanan ng digmaang Vietnam na nagtakda ng pamantayan para sa mga pangmatagalang pilat na iiwan ng digmaan sa parehong Vietnam at Estados Unidos ng Amerika. Nagkaroon ng labanan sa Chupong Massif Mountain Complex sa Central Highlands, kung saan inilipad ang militar ng Estados Unidos sa isang malawak na lugar ng mga kagubatan, burol at mga lugar na mahirap marating. Kapag pinagsama sa determinasyon at taktika ng kanilang kalaban ay naging dahilan upang maging napakahirap ng labanan at tila ba napakaraming hadlang na kailangang lampasan. Gumamit ang Estados Unidos ng tanyag na helicopter air assaults na naging simbolo ng digmaang Vietnam, pati na rin ng matinding pambobomba gamit ang artilyeriya. Sa kabilang panig naman ay ang hukbong bayan ng Vietnam na pamilyar sa mahihirap na bundok at lambak na kanilang paglabanan. Gumamit sila ng malapitan na labanan kung saan ang mga sundalo ay nasa lupa na layuning mapawalang bisa ang matinding lakas ng armas na dala ng Estados Unidos. Ang labanan na makikilala bilang Labanan sa Yadrang ay isang napakahalagang labanan at madugong simula ng isa sa mga pinakamatatandaang digmaan sa kasaysayan ng Estados Unidos. Parehong panig ay nagtamo ng matinding kaswalti. Nagtakda ito ng pamantayan sa mga estratehiyang gagamitin ng Amerikano at Vietnamese sa natitirang digmaan. Pero bakit nga ba naganap ang labanan sa Yadrang sa simula pa lang? At paano ito nangyari noong naganap ito? Ngayon, maghahatid kami ng dokumentaryo para sagutin ang mga tanong na ito at iba pa. Titingnan natin ang mga pangunahing tao sa likod ng bawat hukbo at susuriin kung paano ginamit ng militar ng Estados Unidos at ng hukbong bayan ng Vietnam ang kanilang mga estratehiya upang subukang mapabagsak ang isa't isa. Umupo lang kayo at mag-relax habang dinadala namin kayo sa labanan sa Yadrang, ang unang malaking labanan ng Amerika sa digmaang Vietnam. Ito ang Wars of the World. Bagaman karaniwang tinatanggap na nagsimula ang digmaang Vietnam noong Nobyembre ng 1955 ang malaking pakikialam ng Estados Unidos ay hindi magsisimula hanggang sa halos isang dekada pa ang lumipas. Ang mga ugat nito ay matatagpuan sa unang digmaang Indochina, kung saan ang mga puwersang Vietnamese ay lumaban para sa isang malayang Vietnam na noong panahong iyon ay kolonya ng Pransya. Noong 1950s nakialam ang Estados Unidos sa Vietnam para tulungan ang mga Pranses sa digmaan, nagbibigay ng tulong at payong militar. Noong 1954 umatras ang mga Pranses at kasunod ng Geneva Accord na hati ang Vietnam sa dalawang bahagi, ang komunista sa hilaga at ang hindi komunista na sinusuportahan ng Amerika sa timog. Naka-schedule ang halalan noong 1956 na layuning pag-isahin muli ang bansa. Ngunit ang Estados Unidos, na natatakot sa paglaganap ng komunismo, ay gumawa ng paraan upang pigilan ito at hinarang ang pagdaraos ng halalan. Naniniwala ang mga lider ng Amerika sa domino theory, ang ideya na kapag ang isang bansa gaya ng Vietnam ay bumagsak sa komunismo, susunod din ang iba pang mga bansa sa Timog Silangang Asya. Sa loob ng halos 10 taon, ang labanan ay naganap sa medyo maliit na saklaw sa pagitan ng mga tropa ng Hilaga at Timog Vietnam. Umatras ang Amerika sa operasyon habang lumalala ang katiwalian at kawalang tatag sa Timog. Agad naging malinaw na kung nais nilang pigilan ang paglaganap ng komunismo, na sigurado silang mangyayari sa Vietnam. Kung pababayaan lang ito, mas malalim na pakikialam ang kinakailangan. Pagkatapos ng magastos na digmaan sa Korea, sina Pangulong Eisenhower at Kennedy ay nag-aatubiling magsimula ng malakihang digmaan sa Asya. Ngunit si Lyndon B. Johnson na nahalal noong 1961 ay handang subukan ang kanyang kapalaran.
Noong tag-init ng 1965, pinalakas ni Johnson ang puwersa ng Estados Unidos sa gitnang kabundukan ng Vietnam, hilagang silangan ng Saigon. Ang Vietcong na sinuportahan ng People's Army ng Vietnam ay nagsimulang magtatag ng malaking presensya sa kanayunan ng Timog Vietnam, kung saan kakaunti lamang ang mga kalsadang papasok at palabas ng lugar. Ginawa nitong perpektong lugar ang kabundukan para sa Vietcong upang magtayo ng kanilang mga base at mag-ipon ng puwersa na maaaring gamitin upang hatiin ang Timog Vietnam mula sa Timog Kanluran. Nabuo nila ang tinatawag na B-3 Front, isang malaking puwersa ng mga sundalong Vietcong mula sa ika-32, ika-33 at ika-66 na mga rehimento na pinamumunuan ni Major General Chu Huy Mun. Pinlano ng general na atakihin ang mga puwersa ng Timog Vietnam sa mga lalawigan ng Kon Tum at Pleiku, kung saan ang huli ay kinaroroonan ng punong himpilan ng ikalawang Corps ng Timog Vietnam. Dahil napakahirap marating ng Central Highlands gamit ang mga sasakyang panlupa, nagpasya ang militar ng Estados Unidos na subukan ang isang bagong paraan. Mga taktika ng air mobility. Ang mga ito ay magdadala ng mga puwersang kasing laki ng batalyon papunta at pabalik sa kanilang planadong lugar ng labanan gamit ang mga helikopter na sinusuportahan ng air support, rocket, putok ng baril at pambobomba ng artilyeriya. Pagsapit ng Hulyo 1965, ang 1st Air Mobile Cavalry Division o Air Cavalry ay naipadala na sa Camp Radcliffe sa bayan ng An Khe sa Timog Vietnam. Sa loob ng mga susunod na buwan, isasagawa ang mga paghahanda para sa isang malawakang pag-atake laban sa mga puwersa ng Vietcong. At pagsapit ng Nobyembre, malapit na ang labanan. Nahinto ang plano ng mga Amerikano na umatake sa puwersa ng Vietcong. Ang presensya nila sa Central Highlands ay nakatawag ng pansin ng B-3 Front at sinubukan pa nga nilang atakihin ang isang mas maliit na pangalawang kampo ng United States Army Special Forces, ang Play Me Camp, noong Oktubre 1965. Ang Play Me Camp ay itinayo mga 45 kilometro timog kanluran ng Pleiku, kung saan sinusubukan ng mga puwersa ng Hilagang Vietnam na agawin ang kontrol sa mahahalagang posisyon mula sa timog. Paatakehin ng ika-33 Rehimento ang kampo habang mag-aabang ang ika-32 Rehimento para talunin ang anumang tulong na manggagaling sa Pleiku para sa mga Amerikano. Gayunpaman, handa ang mga Amerikano. Mabilis na napaurong ang unang pag-atake ng Vietcong dahil sa suporta ng himpapawid. Matindi ang tinamo ng Vietcong kaya't ligtas nang mapasama ang mga tropang Amerikano sa kanilang kasamahan. Kahit inatake ng ika-32 Rehimento ang mga Amerikano pagdating nila, nataboy pa rin sila ng mga tumulong na puwersa. Matapos ang nabigong pag-atake sa kampo ng Play Me, inilipat ng mga Amerikano ang kanilang atensyon sa pagbuo ng plano na pipigil sa B-3 Front na angkinin ang lupa sa lalawigan ng Pleiku. Itinalaga ni General William Childs Westmoreland na namuno sa mga puwersa ng Estados Unidos sa malaking bahagi ng digmaan sa Vietnam, si General Harry Kirkland, upang simulan ang paggawa ng mga plano para sa isang opensiba. Sinimula ng 1st Brigade ni Kirkland ang pagtatayo ng presensya sa Pleiku, Central Highlands, at nasakop nila ang isang istasyon ng tulong ng People's Army of Vietnam. Nakuha nilang impormasyon na anumang araw ay sasamahan na ng 66th Regiment ang B-3 Front. Hindi ligtas sa panganib ang mga unang pagsisikap na maunawaan ang lugar. At matapos magdusa ng mga kaswalti sa kanilang unang sagupaan sa lalawigan ng Pleiku, ang 1st Brigade ng Estados Unidos ay pinalitan ng ika-3 Brigade. Ang karagdagang impormasyon ay magbibigay ng mga posisyon ng 3 North Vietnamese na rehimento pagsapit ng ika-11 ng Nobyembre. Sila ay nakatalaga sa paanan ng Chupong Massif, isang hanay ng bundok sa katimugang Central Highlands. Noong ika-12 ng Nobyembre, 1965, ibinigay ang mga utos para sa 1st Air Mobile Cavalry Division na maghanda para sa isang malakihang air assault. Malapit nang magsimula ang labanan sa Yadrang. Pinili si Teniente Colonel Hal Moore upang pumili ng mga landing zone para dalhin ang mga sundalong Amerikano
sa lambak ng Yadrang, malapit sa lugar kung saan nagtitipon ang mga sundalo ng B-3 Front. Sinabihan siya na huwag subukang akyatin ang mga bundok kaya pumili siya ng mga patag at mababang lugar na napapalibutan ng maiikling puno. Sa 7 niyang napiling landing zone, ang Landing Zone X-ray ang magiging pinakakilala na matatagpuan sa silangang paanan ng Chupong Massif. Ang plano ay dalhin ang mga sundalo sa mga landing point kung saan magmumula ang suporta ng artilleriya mula sa kalapit na Fire Support Base, ang Fire Support Base Falcon, mga 8 kilometro hilagang silangan ng landing zone. Pinili ang X-ray dahil pinaniniwalaan na kulang sa anti-aircraft na baril at mabibigat na mortar ang People's Army ng Vietnam. Nasira ang mga ito nang subukan nilang atakihin ang kampo ng Play Me. Ang pagpili na lumapag dito ay magpapahintulot sa mga tropang Amerikano na makalapit ng husto sa Vietcong nang hindi nanganganib na tuluyang mapabagsak. Mahigit 1,000 tropang kabalyerya ng Estados Unidos at siyam na raang tropang sumusuporta mula sa hukbong katihan ng Republika ng Vietnam ang ililipad sa labanan sa lambak ng Yadrang. Bukod pa rito, magkakaroon ang mga Amerikano ng artilleriya at mga mortar na magagamit nila, pati na rin ang tulong ng mga eroplanong pandigma at mga unit ng suporta ng helicopter na maaaring magbigay ng putok kapag kinakailangan. Noong 14 ng Nobyembre, 1,965, sinimula ng unang Air Mobile Cavalry Division ang paglipad ng mga unit ng kabalyerya isa-isa. Inilalaglag sila sa Landing Zone X-ray tuwing bawat 30 minuto si Moore ay nagtatag ng sentro ng utos sa gitna ng Landing Zone X-ray. Ang B-3 Front naman ay pinaniniwalaang may lakas na humigit kumulang 2,500 na may mga ground forces na bihasang-bihasa sa pakikipaglaban ng malapitan. Ang tanong ngayon ay, paano magaganap ang labanan na ito? Mga 10 minuto bago mag-alas 11 ng umaga noong 14 ng Nobyembre, 1,965 inilipad ang mga tropa mula sa unang batalyon, 7th Cavalry, papunta sa Landing Zone X-ray habang sila ay lumalapag. Isang matinding pag-atake ng mga rocket at artillerya ang bumomba sa posisyon ng Vietcong sa paligid ng Central Highlands na napatunayang kapaki-pakinabang sa 2 paraan. Una, ligtas na nakalapag ang mga sundalo nang walang banta ng putok mula sa kalaban. At pangalawa, isang B-3 field front na umalis upang lihim na umatake. Muling napilitan ang kampo ng Pleiku na ipagpaliban ang kanilang plano at piniling labanan ang mga Amerikano malapit sa landing zone. Sa halip ang B kumpanya ni Kapitan John Heron, pati na rin ang unang batalyon ni Moore ay lumapag sa X-ray at piniling manatili malapit sa gitna ng zone. Habang ang mas maliliit na grupo ay ipinadala sa mga paligid na lugar upang magmanman ng mga banta ng kalaban, kalaunan inutusan ang B kumpanya na kumilos pakanluran, kung saan nagawa nilang masabat at mahuli ang isang tumakas mula sa People's Army ng Vietnam. Ibinunyag ng tumakas ang impormasyon tungkol sa 3 rehimentong nakapwesto malapit sa Chupong Massif, pati bilang ng sundalo at detalye ng kanilang armas. Habang nangyayari ito, dumating ang karagdagang mga unit mula sa unang batalyon ng Estados Unidos sa Landing Zone X-ray kasama ang natitirang bahagi ng B kumpanya at 2 platoon mula sa isang kumpanya na muling nagtipon at nagpwesto sa kaliwa ng karamihan sa B kumpanya. Sa tabi ng ilog na dumadaloy sa Landing Zone X-ray, handa silang salubungin ang mga kalabang malamang ay papunta na sa kanilang direksyon. Ang unang mga putok ng labanan ay pinakawalan bandang 12:15 ng hapon at nagmula ito sa kalapit na gubat kung saan nagpapatrolya ang 3 platoon ng B kumpanya. Nasabat ng Vietcong ang mga sundalong ito at sila ay nagtamo ng sunod-sunod na kaswalti. Bukod pa rito, sila ay naipit sa gubat malayo sa gitna ng Landing Zone X-ray. Si Teniente Henry Herrick na namumuno sa 2 platoon at desperadong sinusubukang ipagtanggol ang kanyang posisyon, ay nagradyo upang ipaalam sa mga nasa landing zone kung ano talaga ang nangyayari. Pinapaputukan sila mula sa kanan
Pero patuloy pa rin nilang hinahabol at inaalis ang mga Vietcong na umaatake sa kanila. Ang platoon ni Herrick ay agad na kumalat ng mga 50 metro at nahiwalay sa dalawa pang grupo habang nagradyo muli si Herrick. Nagtatanong kung dapat ba siyang pumasok o umiwas sa clearing na kinaroroonan ng mga Vietcong. Nagkaroon ng putukan. Walang nasawi sa kanyang mga tao, ngunit mukhang nakapagdulot sila ng malaking pinsala sa kalaban. Ang putukan ay nag-alerto sa karagdagang mga Vietcong sa paligid ng platoon na nagsimulang lumapit sa kanila, sinusubukang magsanib sa mga tao ng unang batalyon na nasa malapit sa landing zone. Dinala ni Herrick ang kanyang mga tao sa isang depensibong burol sa gitna ng clearing, ngunit huli na. 5 tao mula sa platoon, kabilang na si Herrick mismo, ang mawawala ng buhay sa loob lamang ng 25 minuto. Nagradyo si Herrick sa kanyang kapitan. Ipinabatid na siya ay tinamaan. Isang pambobomba ng artilleriya ang inihanda sa lugar kung saan bumagsak si Herrick nang siya ay namatay. Ang kanyang utos ay ipinasa kay Sargento Ernie Savage, na siya namang nakapulot ng kanyang radyo pagdating ng pambobomba ng artilleriya. 3 pang lalaki ang napatay at 13 ang nasugatan. Sa pamumuno ni Savage, nagawang ipagtanggol ng kanilang platon ang sarili sa burol sa buong labanan. Sunod-sunod na alon ng mga Vietcong ang sumugod sa mga lalaking nagtatago sa clearing. Ang ilan sa kanila ay wala pang mga baril. Ang posisyong depensibo na naabot ni Herrick ay sapat na upang malampasan ng mga natitirang lalaki ang labanan, at sa huli ay nakabalik sila sa ligtas na lugar matapos ang labanan, sa gitna ng matinding pagkawasak at kamatayan. Sa landing zone, sinubukan ng mga natitirang sundalo mula sa kompanya A at B na magtayo ng perimeter. Magiging mahirap para sa Vietcong na makalusot bandang 1:30 ng hapon. Sinamahan sila ng mga sundalo mula sa kompanya C sa ilalim ng pamumuno ni Kapitan Bob Edwards, na pumwesto sa timog at timog kanluran ng landing zone, nakaharap sa mga bundok. Ang unang ginawa ng kompanya C ay tumawag ng airstrikes sa tapat ng bundok upang suportahan ang mga nagtatayo ng perimeter. Mga bandang oras din na dumating ang kompanya C. Isa sa 3 platoon na nagpapatrolya sa gubat nang sila ay mahiwalay sa Herrick 3 platoon na pinamumunuan ni Tenyente Bob Taft ay nakatagpo ng mas maraming kalaban. 150 sundalo ng People's Army ng Vietnam, kung tutuusin. Sinundan nila ang sapa papunta sa landing zone, kung saan nagkaharap sila ng 3 platoon. Inutusan ang mga sundalong Amerikano na sumugod para sa isang atake na naging labis na magastos para sa kanila. Mabilis na napatumba ang unahang linya at napilitan silang umatras nang mawalan ng buhay si Tenyente Taft. Ipinasa ang pamumuno kay Sargento Lorenzo Nathan na nagawang pigilan ang Vietcong na sumulong pababa ng creek bed papunta sa landing zone. Ang 2 platoon na pinamumunuan ni Tenyente Walter Maum ay pumaligid sa kalaban habang nakikipaglaban sa mga tauhan ni Nathan. Si Ma at ang kanyang mga tropa ay nagawang mapatay ang humigit kumulang 80 mandirigmang North Vietnamese na pagkatapos ay nagsipagtakbuhan, na nagbigay daan sa mga Amerikano na mabawi ang mga nasawi sa unang sagupaan. Ang mga unang labang ito, gaano man kadugo, ay hindi nakapigil sa Vietcong na maglunsad ng malalaking pag-atake sa kompaniyang C at kalaunan ay sa kompaniyang D. Pagdating nila, sinimulan na ng People's Army of Vietnam na pasukin ang landing zone at dagsa ang putok ng bala habang dumarating ang huling mga helicopter bandang 2:30 ng hapon. Habang umaatake ang humigit kumulang 175 hanggang 200 na Vietcong sa palibot, humingi ng mabibigat na suporta sa armas ang kompanyang C na siyang sumira sa napakaraming kalaban. Maraming Vietcong ang namatay sa sunog habang sinusubukang tumakas mula sa mga bunker, tumatakbo diretso sa linya ng putok ng artilleriya. Sa loob lamang ng kalahating oras, muling nagkagulo ang mga Vietcong at muling nagtipon sa bundok. Habang nilalabanan ng C kumpanya ang kalaban sa landing zone, may sarili ring problema ang A at D na mga kumpanya. Isang pangalawang pag-atake ang inilunsad sa kahabaan ng sapa at sinusubukan ng mga Vietcong na pasukin ang perimeter upang ihiwalay sila
mula sa C Kumpanya. Sa malapitan, nagpaulan ng matinding putok ang mga Amerikano habang dumaragsa ang mga sundalong hilagang Vietnamese. Takot ang mga sundalong nagbabantay sa machine gun habang nilalabanan ang sunod-sunod na alon ng kalaban at dumarami ang kanilang nasusugatan at namamatay. Pagsapit ng 3:20 ng hapon, dumating na ang huling grupo ng mga sundalo ng unang batalyon. Ang mga kompanya A, B, C at ngayon pati na rin ang D ay ganap ng nakaposisyon kasama ang lahat ng kanilang mga armas at tauhan. Pinalakas ang perimeter at itinutuon ang putok ng mortar sa pag-atake sa mga kompanya A at D. Habang umatras ang Vietcong mula sa lugar, napunta ang atensyon sa paggawa ng panibagong pagsisikap para sagipin ang ika-2 platoon ng kompanya B na naipit sa depensa. Burol sa clearing, humaharap sa matinding putok ng kalaban, kabilang sa mga tropa. Ang nagpapako sa kanila sa burol ay isang nakabaong makinang baril na nakapwesto sa mataas na punso ng anay, na pumipigil sa kanilang makatakas. Si Teniente Maum ng isang kumpanya ay tinamaan ang taga-baril gamit ang anti-tank na putok kasabay ng maliit na pag-ulan ng mga granada. Personal niyang pinatay ang natitirang Vietcong gamit ang kanyang rifle at nasugatan siya sa leeg at panga. Sa proseso, halos nailigtas na ni Maum at ng kanyang mga tauhan ang nawawalang platon. Ngunit naputol sila bago pa man nila marating ang mga ito. Nang dumami pa ang mga sundalong lumabas mula sa kagubatan, sa puntong ito, nagsisimula ng dumilim at halos imposible na ang labanan. Dahil sa tindi ng ipinakitang tapang ng Vietcong buong araw, nanatili sa kanilang pwesto ang mga Amerikano buong gabi at inilagay sa pinakamataas na alerto. Hinarap nila ang mga pagsubok ng kalaban buong gabi, ngunit pinili nilang huwag magpaputok upang hindi mabunyag ang kanilang kinaroroonan sa mas malaking hukbo ng mga tao ng Vietnam na patuloy na nagtitipon sa mga burol. Tunay na naging mabagsik ang araw ng labanan, ngunit ito ay malapit nang matapos. Habang sumisikat ang araw, ipinag-utos ni Moore ang pagpapadala ng recon patrol sa mga gubat at burol para magmasid ng banta mula sa paparating na Vietcong. Ang mga scout ng C Company ay umabot lamang ng 150 yarda mula sa kanilang perimeter bago sila sinalubong ng mga kalabang tropa at nagkaroon ng putukan. 200 sundalo ng People's Army of Vietnam ang biglang sumulpot mula sa mga puno at tumakbo papunta sa perimeter, at itinuon nila ang kanilang putok sa unang at ikalawang platoon ng C Company na kapwa nagtamo ng matinding casualty. Sinundan ito ng pag-atake sa ikatlong platoon sa ilalim ni Teniente William Franklin, at ilan sa kanilang mga tao ay malubhang nasugatan sa pagsalakay. Agad naging malinaw na sinusubukan ng Vietcong na palibutan sila mula sa iba't ibang direksyon, ngunit nagpatuloy ang mga puwersa ng Amerika at nagawa nilang pabagsakin ang daan-daang umaataking hilagang Vietnamese habang sinusubukan nilang pasukin ang perimeter. Ang labanan ay tila naging lalo pang matindi sa timog na linya ng C Kumpanya habang ito ay umabot na sa sukdulan. Nagbigay ng utos si Moore kay Teniente Charlie W. Hastings na ipadala ang code phrase na Broken Arrow. Ipinapahiwatig nito sa anumang available na suporta sa Timog Vietnam na ang isang unit ng labanan ng Amerikano ay nasa matinding panganib na malupig ng kalaban. Habang humihingi siya ng suporta, nabasag ang linya ng C Company at maraming Amerikano ang nasawi. Dahan-dahang gumapang ang mga tropa mula sa hukbong bayan ng Vietnam sa pagitan ng mga katawan, pinapatay ang mga buhay pa ngunit sugatan at kinukuha ang mga armas mula sa kanilang mga bangkay. Dumating agad ang suporta mula sa ere, ngunit tinamaan ng sariling putok ang command post ni Moore. Habang 2 F-100 Super Sabre jet fighters ang nagbagsak ng mga napalm charge na napakalapit sa mga posisyon ng mga Amerikano. Nagradyo si Hastings para utusan silang baguhin ang direksyon, at ginawa naman nila, pero nagawa na ang pinsala. Maraming Amerikano ang nasugatan o napatay dahil sa napalm, at isang nakakatakot na eksena ang lumitaw habang hinihila ang mga sundalo papunta sa mga aid station habang binabaril pa rin ng Vietcong. Dahil sa tindi ng labanan, tumawag ng karagdagang tropa si Moore na dumating bilang 2nd Batalyon 5th Cavalry na dati nang lumapag sa Landing Zone Victor.
Hindi kalayuan mula sa landing zone X-ray, ngunit mas kaunti ang presensya ng Vietcong doon. Habang dumarating ang mga karagdagang tropa, nagsimulang umatras ang Vietcong mula sa lugar, ngunit nagpatuloy sila sa paglulunsad ng maliliit na sagupaan at panggugulo ng putok sa mga Amerikano na nakaistasyon sa landing zone X-ray. Pagdating nila sa lugar, nagulat ang ika-2 batalyon nang makita kung gaano karaming kamatayan ang naganap doon. Makikita ang mga bangkay ng Amerikano at Vietnamese na nagkalat sa lugar, butas-butas ng bala o magkakayakap pa sa labanan sa mismong sandali ng kanilang pagkamatay. Magsisimula na ang mga hakbang para i-withdraw ang ika-1 batalyon ng ika-7 Kabalerya mula sa landing zone X-ray. Ang ika-2 batalyon ng ika-7 Kabalerya at ika-2 batalyon ng ika-5 Kabalerya ay teoretikal na magpapatuloy sa labanan kung saan sila tumigil. Sila ay inalis kinabukasan bago pa man ma-withdraw ang ika-1 batalyon ni Moore mula sa labanan. Gayunpaman, pinangunahan niya ang huling pagtatangka na iligtas ang ika-2 platon ng B Kompanya mula sa burol sa clearing. Pumunta ang mga sundalo ng parehong batalyon sa lugar ng B Kompanya pero wala silang nadatnan doon. Vietcong. 9 na lalaki ang napatay at 13 pa ang nasugatan. Ang mga nakaligtas ay dinala pabalik sa landing zone X-ray upang ma-evacuate sa kabila ng kaunting putok mula sa mga sniper. Pagsapit ng gabi, nailikas na ang mga lalaki mula sa burol. At matapos ang sunod-sunod na carpet bombing na inilunsad sa mga posisyon ng People's Army of Vietnam, muling naghanda ang mga Amerikano, pinatatag ang kanilang depensa habang nagsisimula ng dumilim. Sa buong gabi ng ika-15 ng Nobyembre, muling inusisa ng Vietcong ang X-ray. Bago magbukang liwayway, isang malakihang labanan ang sumiklab ngunit napigilan ito ng B Company ng ika-2 Batalyon, ika-7 Cavalry sa loob lamang ng ilang minuto. Pinaniniwalaang ang mga artilyeryang atake mula kay Teniente Billond ang naging pangunahing dahilan ng tagumpay sa engkwentrong ito. Kung wala sila, maaaring nasakop ng mga Amerikano sa gabi dahil sa mababang visibility at ang element of surprise ay napunta sa panig ng kalaban. Nagpatuloy ang labanan hanggang sa mga unang oras ng umaga na nakatuon lalo na sa Kompanya B, ngunit ang mga airstrike at putok ng baril ay patuloy na pumipigil sa kalaban. Sa ika-2 sagupaan, walang namatay na Amerikano. Umatras ang unang batalyon ika-7 Cavalry mula sa kanilang posisyon bandang 10:30 ng umaga. Sa umaga ng ika-16 ng Nobyembre, tapos na ang labanan sa lugar na ito, ngunit magsisimula naman ang isa pa sa landing zone Albany sa ika-17 ng Nobyembre. Ang 2 natitirang batalyon ay nagmarcha mula sa landing zone X-ray papunta sa mga bagong landing zone. Ang ika-5 Kabalerya ay nagtungo sa landing zone Columbus sa Hilagang Silangan, habang ang ika-7 ay nagmarcha papunta sa landing zone Albany, mas malayo pa sa Hilaga. Target ng mga Amerikano na bombahin ang dalisdis ng Chupong Massif, kung saan naroon ang natitirang sundalo ng hukbong bayan ng Vietnam. Ang paglipat ng mga sundalo sa bagong lugar ay makakatulong maiwasan ang friendly fire. Pagsapit ng kalagitnaan ng umaga, nakaalis na sila, ngunit may kakaiba. Isang reconnaissance mission malapit sa landing zone Albany ang nakakita ng bakas ng paa, palasong kawayan at butil ng bigas sa lupa. Natuklasan ng A Company ng ika-5 Kabalerya ang mga kubong damo at inutusan silang sunugin. Malinaw na mas malaki ang presensya ng Vietcong dito kaysa sa inaakala ng mga Amerikano, at bigla silang naging sobrang alerto. Sa huli, huminto sila at nagpahinga sa malinis na lugar matapos pabagsakin ang maliit na grupong paniktik ng Vietcong. Habang tinatanong ang mga bihag, may narinig silang karagdagang boses ng Vietnamese mula sa matataas na damo sa likuran. Si Teniente Pat Payne ng A Kompanya ng ika-5 Kabalerya ay pinangunahan ang kanyang platon na wala pang 200 yarda mula sa punong himpilan ng ika-33 Rehimento ng People's Army of Vietnam, daan-daang Vietcong na ngayon ang papalapit sa kanilang posisyon. Sila ay naipit sa isang pananambang. Lumabas ang mga sundalo ng ika-33 at ika-66 Rehimento ng People's Army of Vietnam
mula sa matataas na damo bandang 1:15 ng hapon. Ang sumunod na labanan ay tumagal ng nakakatakot na 16 na oras habang ang Vietcong ay kumalat sa silangang bahagi ng kanilang posisyon. Paisa-isa, ang mga sundalo mula sa puwersa ng Vietnam ay humiwalay sa pangunahing grupo. Sinusubukang talunin ang mga Amerikano sa mano-manong labanan. May ilang Amerikano na nakahanap ng masisilungan sa isang kumpol ng mga puno sa gitna ng sunod-sunod na matataas na punso ng Anay. Doon sila nagsimulang magbigay ng suporta gamit ang mortar at artilyeriya para sa mga nasa ibaba. Samantala, ang mga Amerikano na nakarating na sa landing zone Albany ay nagsimulang magbigay ng supresibong putok ng sniper. Lalo na doon sa mga lumabas na sa mataas na damo at paggalagalang nasa labas ng landing zone. Samantala, ang mga Vietcong na nanatili sa kanilang pwesto sa loob ng damuhan ay naghahanap ng mga nagtatagong sundalong Amerikano. Isa-isa nilang pinapatay ang mga ito. Habang mas maraming sundalo ang dinadala sa labanan, tumaas ang tsansa ng platoon na inambush na makaligtas, ngunit napakalaki ng bilang ng mga namatay. Sa lahat ng aspeto, ang mga kompanya A at C ay nawala ng 70 sundalo sa unang ilang minuto pa lang ng kanilang pagsali sa labanan. Ang pag-asa ng mga Amerikano ay dumating sa anyo ng mga napalm bombang inihulog ng United States Air Force A-1E Sky Raiders. Ngunit dahil sa hindi tiyak na sitwasyon dulot ng fog of war at sa lapit ng labanan, maaaring napatay ng mga ito ang parehong mga sundalong Vietcong at mga tropang Amerikano. Sa panahon ng pagbagsak ng mga bomba, ang tanging mataas na opisyal na napatay sa magkabilang panig, si Lee Xuan Phuoc ng People's Army of Vietnam, ay napatay. Nagsimulang ilikas ang mga sugatan mula sa landing zone Albany site bandang hapon nang dumating ang mga elemento ng kabalyerya mula sa unang batalyon upang tumulong sa ikalawang batalyon. Dahil sa sapat na suporta mula sa himpapawid, nagawa ng mga natitirang sundalo sa lupa na sumulong laban sa natitirang mga Vietcong. Pagsapit ng hapon, tumawag na ng mga karagdagang puwersa mula sa B Kompanya ni Kapitan Myron D. Jurek ng ikalawang batalyon, ikapitong cavalry. Direktang ipinadala ang tropa sa mataas na damuhan at napabagsak nila ang natitirang Vietcong habang sumusuporta ng matinding putok ang mga helikopter mula sa himpapawid. Sapat na ito upang paatrasin ang mga puwersa ng Vietcong at muling nakapaghanda ang mga Amerikano para sa gabi. Natapos ang labanan sa Yadrang noong ika-18 ng Nobyembre habang tumakas ang natitirang mga Vietcong papunta sa mga nakapaligid na burol at gubat. 2 araw ginugol ng puwersang Amerikano sa pagtipon at pagtukoy sa kanilang mga nasawi. Nagkalat ang mga bangkay sa buong larangan ng labanan na inilarawan na parang isang matagal at madugong aksidente sa kalsada sa gitna ng gubat. 155 na lalaki ang napatay o nawala sa pananambang sa landing zone Albany. At pagkatapos nito ay umalis ang mga sundalong Amerikano patungo sa kalapit na landing zone Crux. Tinatayang 237 na sundalong Amerikano ang pinaniniwalaang napatay sa parehong landing zone X-ray at sa pananambang sa landing zone Albany. Sa karagdagan pang 258 na sugatan at 4 na nawawala, ang mga sumusuportang puwersa ng Timog Vietnam na tumutulong sa mga Amerikano ay pinaniniwalaang nawalan ng 132 na tao. 248 ang sugatan at 18 ang nawawala.